ay another topic po ang ating ipapaliwanag sa inyo. Ito'y tungkol sa fatty liver. Ang fatty liver po ay hindi basta nararamdaman yan. Minsan tayo may fatty liver na hindi pa natin alam na fatty liver na pala tayo. Doon lang natin malalaman yan pag nagpa-SGOT o SGPT test po tayo. Ang fatty liver po, from the name itself, it's an accumulation of fats sa ating atay. Ito po yung sobrang cholesterol sa katawan, no? Pag pumasok sa cells natin, tumataba po yung ating liver at binabalutan niya ho yung mismong liver natin. And this can lead to a lot of problem. Kasi alam niyo, marami ho kung kilala, no? Fatty liver lang naman ako eh. Okay lang yan. Diet lang yan, no? Sabi ng iba. Pero hindi natin dapat baliwala ang pagkakaroon ng fatty liver. Ano ba ang sanhe? Bakit nagkakaroon ng fatty liver ang isang tao? Una, no? May mga tinatawag tayo mga alcoholic drinks na kaya nagdudulot ng fatty liver. May mga kakilala po ako, no? Minsan, may mga kaibigan, no, na halos everyday after work, no, minsan iinom po sila ng alak, no, para ang kailang para daw makatulog sila at maging maganda yung tulog nila at kinabukasan makapagtrabaho ulit maganda kasi importante sa kanilang tulog. So ang reason naman nila, mas mahirap ang walang tulog. For us, hindi tama kasi nga ho, pwede mag-develop yung fatty liver dyan. At pag nag-fatty liver, it can lead to a lot of problem and serious at that. Like yung cirrhosis, no? At mahirap gamutin ang cirrhosis pag meron na po tayong cirrhosis sa katawan. At yung cirrhosis na yun ay mag-lead sa ascites and other cancer ang pwedeng maging problema. And last, pwedeng ho mag-lead sa gallstone problem o gallbladder problem kapag may fatty liver ka. Now, ano pa ba ang mga ibang mga pagkain na pwedeng mag-cause ng fatty liver sa'yo aside from alcohol? Yung mga non-alcoholic drink, no? Too much of fats. Mahilig ka sa taba. Gusto mo laging taba. Minsan kakain ka ng baboy o ng baka, no? Mas taba pang kinukuha mo. Kakain ka ng manok, mas gusto mo lagi yung chicken wings. No? Isa yan sa nagiging dahilan kung bakit po nagkakaroon ng too much of fats. No, bakit po nagkakaroon ng fatty liver? Isa rin sa mga dahilan ay mga matatamis, sodas. You have to understand, karamihan ho ng diabetic ay fatty liver. Because yung number of calories na kinakain nila ay mas lagpas doon sa dapat na normal intake ng isang tao. So, nagli-lead sila doon sa fatty liver. So, other factors kung bakit nagkaka-fatty liver din ang isang tao ay because of obesity. No? Isa din yan. At saka yung mga taong biglang nagbabawas, no? Yung rapid ng pagbabawas ng timbang. Alam niyo ho, may nakikita ho akong ganyan na may mga weight loss, no? Mga contest for weight loss. Ang problema ho dun sa oo nga, nakita natin, pumapayat yung tao, nakakatulong ho dun sa puso niya, no? Kung nagwe-weight loss siya. Pero hindi ho maganda yung rapid, yung mabilis na weight loss na ginagawa. Kasi yung nangyayari ho niyan, nagbe-breakdown ng fats, ng cholesterol, mabilis mag-breakdown ng fats ng cholesterol, yung ating atay, na pwedeng mag-lead sa fatty liver. So, kaya by advice, yung sa nagwe-weight loss, dapat ho gradual. Hindi ho natin mamadaliin. Now, let's say, you're weighing, mga 200 pounds. Tapos gusto mo, in a month, abot ka na 150 o 130 na lang. I think hindi tama yon, no? It may help your heart do sa problemang yon. Pero yung fatty liver naman, pwede kang mag-lead, hindi lang sa fatty liver, pwede mag-lead sa gallstone. No? Pag ganyang may ginagawa kang hindi na weight loss na program. So, ngayon, paano natin gagamutin ang fatty liver? So, ang unang-unang ginagawa ko namin dito sa Doc Natural ay may bigay ng tip, advice. Kasi sabi ko nga kanina, napakadami yung Pilipino ngayon ang may fatty liver. Little that we know na tayo na mismo ay meron fatty liver. Kahit payat ka, fatty liver ka, may fatty liver na. No, pero paano natin gamutin? So, unang-una, first things first, you have to avoid those food na pwede mag-cause ng fatty liver. Like alcohol, too much of fats, mga oily foods na yan. Ano yung mga oily foods? Mga dapat nating iwasan, yung mga canyola or veggie oil, no? Kasi ito yung hindi magandang mag-produce o mag-cause ng cholesterol sa atin, no? Kaya mas maganda pa yung mga oil na olive oil, virgin coconut oil. Those oils, no, ay pwede pong natin gamitin sa bahay bilang panluto, no? Kaysa doon sa mga
oil na nabanggit ko kanina. No? Then, iwasan din natin ng sodas. No? At ikaw, kung diabetic ka, you have to lessen yung number of, yung carbs or yung calories na ini-intake mo sa isang araw. So, isa yan. Pangalawa, paano natin ayusin ang fatty liver? Ay exercise. No? It's very important na tayo na ay nag-exercise. Hindi porke sasabihin sa'yo, Doc, Sir, Ma'am, ako po ay matanda na. Hirap na po ako mag-exercise. But the problem with you, hindi ka man namin sinasabing mag-exercise ka ng mga rigorous or strenuous exercises. Ang kailangan mo lang, let's say sa umaga, mag-walking ka, magpapawis ka. Importante, sabi ko nga kanina, ang liver, pangalawa, ang skin sa pinaka biggest organ natin. Ang pangalawa, ang liver sa biggest organ at yung skin ang pinaka biggest organ. Importante na tayo ay pawisan kasi nagre-release ng toxins ang katawan natin kapag tayo ay nagpapawis. So it's very important na kailangan natin mag-exercise. Walking lang. Hindi ko sinasabi kayo mag-jogging dyan. Hindi ko sinasabi mag-gym ka. Kung matanda ka na, importante mapawisan ka, gawin mo. Makapag-exercise ka, makapagbawas tayo ng cholesterol sa katawan, ng toxin sa katawan. Pangatlo, tamang pagtulog. Dito maraming tatamaan dito mga call center agent. Alam niyo ba, you have to understand, from 1 a.m. to 3 a.m., dito nagki-cleanse at dito nagde-detoxify ang ating atay. Ang problema, may mga tao na hanggang alas 3, alas 4, gising pa, natutulog sila very late sa umaga, no? Tapos gigising na ng tanghali. Ang problema nila, yung kanilang atay, yung fatty liver, hindi nagkakaroon ng magandang kagamutan, no? Kasi nga, gising sila ng 1 o'clock to 3 o'clock. Again, ulitin ko, yung ganong oras, nagki-cleanse at nagde-detoxify ang ating atay. So, it's very important, everyone na merong problema na fatty liver, ay tulog ka na ng alauna hanggang alas 3 sa madaling araw. Now, ang problema sa mga call center, no? Sa call center, gabi ang trabaho. Hanggang umaga ang trabaho. Kaya minsan, IPT, no, naawa din ako sa kanila. Kung, siyempre, kaya maraming may sakit na call center, mga call center. O nga, you're earning well. Kumikita ka ng maganda, no? Bilang call center. Pero nako-compromise yung health mo. So, if yung fatty liver, kala mo sa call center, ano ba ginagawa? Pag call center agent ka, to keep you alive, to keep you, maging gising lagi, no? Inom ka ng kape, kakain ka ng matatamis, so soft drinks, so anything. Parang medyo gising ka lagi at hindi ka antukin during sa trabaho. So again, yung ginagawa mo bilang call center, no, aside, bukod pa sa ay nakakasama sa ating kalusugan. At lalong lumalala, nag-aggravate yung ating atay. So it's very important, again, na yung tulog mo ng 1 to 3 ay lagi dapat tulog ka niyan para mag-cleanse ang ating ang ating liver. Kasi kung gising ka, hindi siya nag-detoxify ng maayos. So again, it's very important na ganung oras ay tulog ka. Pang-apat, no? Ano bang kailangan mo? You have to cleanse. Kailangan ho natin mag-cleansing. Kailangan ho natin ilinisin ang ating katawan. So dito ho sa Doc Natural, tinuturo ho namin yung detoxification program. So pag sabing detoxification program, ano po yun? May drinking, yung unang-una, pag detoxification, ipapahinga natin yung ating atay, yung ating mga organs, yung ating kidney, yung ating colon, no? Ipapahinga natin lahat yan. Sa mga pagkain like karne, mga carbs, mga tinapay, kanin, ibinisda, no? So papahinga natin yan. So, kailangan natin magbawas ng mga protein at carbohydrates during the detoxification program. Actually nga, minsan, ang turo pa nga sa amin, no, ang unang turo sa amin, nung ako pa yung unang nag-aaral ng naturopathy, no, ay pag during cleansing, talagang hindi pwedeng kumain ang isang taong nag-undergo ng cleansing program. Ang gagawin lang, iinom lang sila kung ano yung mga herbal juices, o mga cha, o yung mga dahon, iinumin nila yan for the whole day, 2 days, 3 days, so depende sa kakayanan ng isang taong gusto mag-cleansing. So, ang ginagawa, pero siyempre, of course, ito yung opinion lang, ito yung aking ginagawa. No, hindi ko po ito sinasabi, hindi ko po ito pinapagawa.
sa lahat ng mga naturopaths na katulad ko rin. Kasi po ako po, I'm basing from my clinical experience. Ang problema ko lang po kasi nakikita ho doon sa mga tinuturo sa amin una, na talagang totally walang kakainin, ay may nakakagawa naman po. I be honest, may nakakagawa naman po. Pero marami rin ho ang hindi nakakagawa. Kasi hindi sanay ang katawan natin kumain ng protein, hindi sanay ang katawan natin kumain ng carbs, nagugutom sila. Minsan isang araw kakayanin, pero second day hirap na. Third day lalong wala nang nagagawa. So yung program hindi ko natutuloy ng maayos. So what I did, naggawa po ako ng sarili kong, nag-revise ako ng sarili kong program para sa cleansing. Ang inaalaw ko ho ay yung mga pasyente o mga tao na sabi ko ho, kung hindi, kasi mas gugustuhin ko matapos yung program kahit may konti kang babaguhin kaysa sa hindi mo matapos yung program na pinapagawa namin. So, ano yung pinapagawa ko? I allow yung mga pasyente ko na kumain ng mga fiber foods like yung mga prutas at gulay. Pwedeng kumain tayo ng mga pipino, ng apple, ng saba, ng mga papaya, ng hinog, lettuce. Marami. Pwede man tayong kumain mga gulay nyo. Kasi unang-una, sabi sa akin, Dok, tataas naman yata ang sugar namin, puro prutas kakainin. You have to understand, hindi ang prutas po ay water-based. Oo, maaaring tumaas siya, pero wala man tayong kinakain mga oily foods. Wala man tayong kinakain na masyadong mga carbs para manatili yung blood sugar doon sa dugo natin. At madali lang huyang bumaba, no? Kahit pa puro prutas ang kinakain ho natin. No, so yun po ang program na pinapano ko. Then, meron po tayong mga herbal juices, no, o mga tea, o mga na pwedeng i-recommend sa kanila, depende sa anong gusto nilang inumin, no? Excuse me. In our case ba, pwede natin sabihin itong Doc Natural, inumin nila during cleansing, pwede kong sabihin ngayon? Sige. Okay. So, sa amin po, highly recommend namin during cleansing, ito pong ating Doc Natural Drops. So, paano gagawin ho? 3 patak po yan sa isang basong aking inumin. Normally, sa isang araw, ito yung pinapainom ho 3 times a day. Pero during the cleansing program, I would advise, sa mga mag-undergo ng cleansing, at least 6 times a day tayo iinom during the cleansing program. No, hindi ko masyasabing inumin ito na magiging routine mo. All throughout the month, all throughout the, hindi ganun, no? Ang sinasabi ko during the cleansing program lang. Na iinumin mo siya 6 na beses, 2 beses umaga, 2 beses tanghali. No? Bigyan mo lang interval of 1 or 2 hours. At 2 beses uli sa gabi. So, ganun po ang ating magiging program. Again, ipapahinga natin yung ating atay, ating bato, yung ating stomach po natin, sa mga pagkain na toxic sa katawan natin. Like mga too much of protein and carbs sa ating katawan. So, this natural remedy, makakatulong, magpababa ng SGPT o SGOT sa ating atay. So it's very important yung cleansing na pinapagawa ho namin ay makatulong uli sa ating gitong programa. So kaya nga I always challenge everyone pag after the cleansing program, regardless kung ano yung iyong naramdaman, whether you have high creatinine, whether you are fatty liver, mataas ang SGOT mo, SGOT mo, o whether mataas ang uric mo, mataas ang cholesterol mo, mataas ang triglycerides mo, mataas ang sugar mo. I always challenge everyone, after the cleansing program, magpa-laboratory test po kayo uli. And compare the result. Yung result ng laboratory mo at yung previous mo. Once compare mo yan, almost 100%, nakikita ko lagi ho yan na-improve lagi. Yung nag-improve, bumaba man, at nag-normal man ang lahat ng result ng ating ginawang pagki-cleansing. So, of course, it's very important, pag ikaw ay nagbumaba o nag-normal na, yung sinasabi ko kung mga bawal ay dapat natin iwasan na. Sa ginto kasing kondisyon, it's very important tayo lahat ay marunong ng disiplina sa ating katawan.
And you have to be patient. You have to be patient. Hindi pwedeng, okay, sarap ng pagkain, sarap ng ulam. Kain, only tayo, only rice. Hindi pwedeng kung ganon. Matuto ho tayong maging, matuto tayong baguhin yung lifestyle natin. Kung ano yung ginagawa natin dati because nagkaroon tayo ng fatty liver, dapat alam na natin ngayon, yung pwede natin gawin para hindi na magkaroon tayo ng fatty liver. At hindi lang yung fatty liver, no? Yung ibang mga problema pa natin. No? So, it's very important na discipline ay turuan natin sarili natin, disiplina natin sarili. Kasi ang kagalingan nasa atin po mismo. No? Nasa atin mismo.